Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 5, page 69 ng textbook. Nasa Sugi writing part na tayo. Instruction for number 1. 여러분은 어떤 문화유산을 알고 있습니까? So, you. What cultural heritage site do you know? So, ikaw daw, no? Ano yung alam mo na cultural heritage? 그것을 소개하고 어떤 특징이 있는지 써보세요. 그것. So, yung bagay na yon, yung cultural heritage site na alam mo. Yan. So, introduce mo yan and sulat mo kung ano yung mga characteristics or features na meron siya. So, again, 특징, characteristics or features. So, dito sa baba, yan, 문화유산, 소개, 특징, 아니면 가치. Yan. So, dito, kung gagawin niyo tong homework na to, I suggest, dalawa na yung i-ready ninyo. Isa for Korea's Cultural Heritage Site and isa din for the Philippines. So, kasi sa interview during the exam, ito yung isa sa mga pwedeng itanong. Okay? Ano yung alam mo na cultural heritage dito sa Korea? And ano naman din yung meron sa bansa mo? So, dito, 문화유산, ang naisip ko na ilagay dyan is yung Bulguksa. Okay? So, yung Buddhist temple. Bulguksa. So, ito yung pinakapangalan. And then, Soge. So, paano natin siya introduce? So, siya ay kilalang Buddhist temple na naitayo during Shilla Dynasty. So, pwede natin sulat dito. Shilla, Shide. Yan. So, pag sinabi pong Bulgyo Satsal. So, yung Bulgyo means Buddhist. And then, yung Satsal means temple. And then, nasan ba to? So, actually, siya ay nasa Gyeongju. Lagay na lang din natin dito. So, dito, kahit hindi pa siya yung as in sentence, no? Parang nagpo-form ka pa lang ng mga idea dyan, ano yung mga isusulat mo or ipapasok mo dun sa item number 2, which is yung dapat nakaano na siya, paragraph form. So, Gyeongju. Gyeongju에 있다. Dito, yung sa 특징 or 가치. So, again, 특징, characteristics or features. Pag sabi naman 가치, value. So, dyan, pasok na natin yung sabihin natin, sa pagpunta mo kasi dito para dun sa mga hindi pa nakapunta, no? Pero kung nakapunta na kayo, I'm sure, alam natin na dyan, napakalawak na lugar yan. And yun nga, maraming, paano ba sasabihin? Architecture or yung traditional architecture. Yan. Tapos may mga stone bridges din. Makakakita ka din ng mga pagoda. And dalawa sa mga sikat na pagoda na nandyan sa Korea is yung tinatawag nilang Dabotap at saka Sokatap. Ayan. So, yun yung mga pwede mong makita and at the same time, syempre magugugyong ka dyan or sun check kasi sobrang lawak niyan and mafe-feel mo yung peaceful na bunwigi or atmosphere. So, ma-enjoy mo yon. So, ayun yung mga isusulat natin dito. So, unahin natin yung 전통 적인 건축물. Yan. So, ito yung traditional architecture. Ano pang meron? 돌다리. So, dol, stone, dari, bridge. Stone bridges, meron yan. And then, yung mga pagoda, ang tawag nila is tap. So, ano nga ulit yung dalawang pagoda na nandyan? Pangalan? Dabotap at saka Sokatap. Tapos, peaceful yung atmosphere. Pyongha, Roon, Bonwiki. Yan. So, yan yung mga pwede natin ilagay dyan.
Okay? Tapos, punta na tayo sa number 2. So, yung instruction for number 2, 여러분이 알고 있는 문화 유산을 소개하는 글을 써보세요. So, gawin na lang natin siyang detailed na, no? Paragraph form na siya dito. So, unahin natin yung title. So, actually, kahit walang title, okay lang. Pero gusto ko meron. So, madali lang naman yung title. 한국의 불국사. Yan. Para ma-practice din, no, sa writing. Yan. Okay, so yung first sentence natin, introduce natin siya. Paano natin start yon? So, 제가 알고 있는, yung alam ko na Korea's cultural heritage ay yung bulguksa. 제가 알고 있는 한국의 문화유산은 yan. Tapos, dagdag natin yung sa Gyeongju. Nasa Gyeongju siya, no? Gyeongju에 있는 불국사이다. Yan. Then, second sentence natin. So, pwede na natin ditong sabihin na siya yung kilala siyang sikat na Buddhist temple during the Shilla Dynasty. So, naitayo siya during Shilla Dynasty and kilala siya as sikat na Buddhist temple. So, paano yun? Shilla 시대에 지어진. So, yung 지어진, yan yung naitayo. So, na-build siya during Shilla Dynasty and kilala siya. So, Yumyonghan. Yumyonghan 사찰로. 사찰입니다 na lang or ida. So, 사찰이다. So, ganun na lang natin i-end, no? 사찰이다. Shilla 시대에 지어진 유명한 사찰이다. Tapos, third sentence tayo. So, pasok na natin to yung ano niya, 특징 or 가치. So, 이곳에서, sa lugar na to, yan, makakakita ka ng mga traditional architecture at saka, ano pa yung sinulat natin? 돌다리, stone bridges. So, 이곳에서 전통적인 건축물과 돌다리, tapos ano pa? Yan, tap. So, anong klaseng pagoda? Tabotap at saka Sokkatap. So, lagyan natin yan. So, yung kasunod nito, makakita ka din ng Sokkatap, ano yan, pagoda, katulad ng Tabotap at saka Sokkatap. So, yun. Paano siya? Tabotap wa Sokkatap 같은 탑들도 볼 수 있습니다. 들을 나 lang, 들을 볼 수, instead na 있습니다, no, itta. Yan, kasi nga, yun na yung pina-practice natin na ano, ending sa level 4. Hindi na yung sumnida, biyupnida. Yan, ida, niyunda, nunda. Okay, tapos, ano pa? Yung ano na, pwede mo ring ma-feel yung peaceful na atmosphere and at the same time, ayan, idagdag pala natin dito. 문화, 한국 문화. 한국 문화와 yan, so Korea's culture and history. 역사를 so maintindihan mo siya. 이해할 수 있다. So dito. Yan yung ipasok natin sa last sentence natin. So sabihin natin, paano ba? Habang ano, na mafe-feel mo yung peaceful atmosphere and mas maintindihan mo din yung culture and history ng Korea or ng ano na yon, ng
dynasty na yon, ng Shilla dynasty. So, yung last sentence natin, we can say, Tohan, also, you can enjoy or you can feel the peaceful atmosphere. 평화로운 분위기를 느끼며. So, itong myo, na grammar, no, if mapapansin nyo, madalas siyang lumalabas sa mga passages. So, ang gamit po niyan is pwedeng and, pwede ding while. So, depende dun sa flow nung sinasabi, no. So, this one, 느끼며. And then, ano yung last natin? 한국 문화와 역사를 이해할 수 있다. Okay? So, ayan po yung pinaka-passage natin. Maigsi lang. 바사인 나된 제가 알고 있는 한국의 문화유산은 경주에 있는 물국사이다. So the cultural heritage site that I know is the 불국사 that is in Gyeongju. 신라 시대에 지어진 유명한 사찰이다. So this is a Buddhist temple. So famous Buddhist temple built during the Shilla dynasty. 이곳에서 전통적인 건축물과 돌다리, 나무탑과 석가탑 같은 탑들을 볼 수 있다. So in this place, you can see traditional architecture and stone bridges and those pagodas. So yung 석가탑 and 나무탑. Also, 또한 평화로운 분위기를 느끼며 한국 문화와 역사를 이해할 수 있다. Also, you can feel the peaceful atmosphere and understand Korea's culture and history. So, yun yung pinaka nilalaman nung ating passage. So, that's for the writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.